Alam niyo ba na tayong mga Pilipino ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo? Oo, totoo yan. Habang sa ibang bansa, December pa lang nagsisimula ang Christmas vibes, dito sa atin, pagdating ng September 1, ramdam na agad ang Pasko. Pero bakit nga ba ganoon? Ano ang dahilan kung bakit espesyal at natatangi ang Paskong Pinoy? Sa video na ito, alamin natin kung paano naging parte ng ating kultura ang mahabang pagdiriwang. Ano-ano ang mga tradisyon na bumubuo dito at bakit ito mahalaga sa bawat Pilipino. Kaya mga ka-wow-amazing, simulan na natin. Balikan muna natin ang pinagmulan. Ang Pasko ay isang Kristiyanong tradisyon na dinala ng mga Kastila sa Pilipinas noong ika-16 na siglo. Dahil naging Katoliko ang malaking bahagi ng ating bansa. Natural lang na naging sentro ng ating buhay at kultura ang Pasko. Ngunit kakaiba tayo. Ibang bansa, December lang nagsisimula ang Christmas spirit. Dito sa atin, kapag sumapit na ang tinatawag na bear months, September, October, November at December, nagsisimula na rin ang mahabang countdown. At hindi lang ito tungkol sa relihiyon. Para sa mga Pilipino, ang Pasko ay panahon ng pag-ibig, pagbibigayan at pagsasama-sama ng pamilya. Isa rin itong simbolo ng pag-asa, lalo na sa gitna ng mga hamon sa buhay. Ngayon, bakit nga ba sobrang halaga ng Pasko sa atin? Una, dahil family-oriented tayong mga Pilipino. Sa bansang maraming pamilya ang magkakahiwalay dahil sa trabaho o dahil may kamag-anak sa abroad, ang Pasko ang nagsisilbing panahon ng pagbabalik at pagsasama-sama. Pangalawa, kilala tayo bilang resilient na bansa. Kahit may bagyo, sakuna o kahirapan, hindi nawawala ang saya ng Pasko. Parang sinasabi natin, kahit anong hirap, basta't Pasko, magdiwang tayo. At pangatlo, malalim ang pananampalataya ng mga Pilipino. Ang Pasko ay hindi lang tungkol sa regalo o handaan, kundi isang pagunita sa pagdating ni Jesus, ang pinakapuso ng ating tradisyon. Isa sa mga dahilan kung bakit natatangi ang Pasko sa Pilipinas ay dahil sa dami ng ating tradisyon. Una, simbang gabi. Tuwing December 16 hanggang 24, may 9 na misa bago magpasko. Marami ang nagsasabi na kapag nakumpleto mo ito, matutupad ang iyong kahilingan. At syempre, pagkatapos ng misa, hindi mawawala ang bibingka at puto bumbong. Number 2, parol. Ang parol o Christmas lantern ay simbolo ng pag-asa at liwanag. Mula sa simpleng parol na gawa sa papel hanggang sa napakalaking parol sa Pampanga. Lahat ito ay tanda ng ating pagiging malikhain at masayahin. Number 3, Christmas carols. Alam na natin ito. Ang mga batang kumakatok sa bahay, dala lang minsan ay tansan na ginawang tambourine. Sumasabay din ang mga choir sa mall at opisina. Number 4, Noche Buena at Medianoche. Walang tatalo sa Paskong Pinoy na puno ng pagkain, spaghetti, hamon, queso de bola at syempre, ang lechon. Pero higit sa lahat, ito ang panahon ng pagsasalo-salo ng pamilya. Number 5, extended celebrations. Sa ibang bansa, tapos na ang Pasko sa December 25. Pero dito sa atin, tuloy-tuloy hanggang bagong taon at minsan ay umaabot pa hanggang Feast of the Three Kings sa Enero. Kaya naman, talagang mahaba ang Pasko sa Pilipinas. Ngayon, paano naman nagbago ang Pasko sa modernong panahon? Mall culture. Tuwing September, halos lahat ng mall may Christmas sale na at kumukutitap ang dekorasyon. Social media. Hindi na rin mawawala ang memes, lalo na si Jose Marichan na simbolo na ng pagsisimula ng Pasko. OFW factor. Dahil maraming Pilipino ang nasa ibang bansa, naging tradisyon na rin ang online video calls habang sabay-sabay nagdiriwang ng Noche Buena kahit magkakalayo. Nakakatuwa na kahit nagbago ang panahon,
nananatili pa rin ang diwa ng Paskong Pinoy. Kung susumahin natin, ang Pasko sa Pilipinas ay pinakamahaba. Hindi lang dahil umaabot ito ng 4 na buwan o halos kalahating taon na rin, kundi dahil mahaba rin ang ating pagmamahalan, pananampalataya at pag-asa. Kahit anong pagsubok, hindi nawawala ang saya ng Pasko. Ito ang nagbibigay lakas at inspirasyon sa bawat Pilipino. Kaya nga masasabi natin, walang tatalo sa Paskong Pinoy. Mga ka-amazing, sana ay mas lalo mong ma-appreciate kung paano ka-espesyal ang ating tradisyon. Maligayang Pasko sa lahat at huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa ating kultura.